Isinumiti na ng pamahalaan ang mga ebidensyang magpapatunay na may kaugnayan umano ang ilang non-government organization sa CPP, NPA at NDF na pinapondahan ng ilang miyembro ng European Union. Naniniwala naman ang Armed Forces of the Philippines na matibay ang mga nakalap nilang impormasyon at handa silang depensahan ang mga ito. May ulat si Marita Muahe. Isinumiti na ng National Task Force ang mga ebidensya, dokumento, testimonya at patunay ng kaugnayan ng mga NGO sa sinasabing front organizations ng CPP, NPA, NDF at kumukuha ng funding mula sa European Union, Belgian government at iba pang mga bansa at NGO din sa Europa. Ang naturang mga ebidensya at dokumento ang magpapatunay umano sa kaugnayan ng mga front organizations na ito sa CPP, NPA. This is a continuation of our commitment to the European Union and the Belgian government for us to provide them the evidences, yung mga affidavits na yan, and whatever we have to support our claim that these organizations that the Belgium NGOs are supporting are actually front organizations and with clear links to the communist terrorist group. Ipinahayag ni National Security Council Deputy Director Vicente Agdamag na tinanggap ito ni Belgian Ambassador Michel Goffen at EU Program Manager for Governance Louis Day sa kanilang meeting sa Department of Foreign Affairs. Susuriin at pag-aaralan nila itong mabuti lalo't hindi umano katanggap-tanggap na ang pondong ibinibigay nila sa mga NGO na nasa listahan ay napupunta para sa mga komunista at teroristang grupo. Ayon kay Brigadier General Antonio Parlade ng Armed Forces of the Philippines, nasa 37 front organizations ang nasa listahan nila. Kabilang nga dito ang Ibon Foundation, Karapatan, Alcadeva, Salugpungan, Gabriela, ACT, Rural Missionaries of the Philippines at KMU. Ipinakita nito ang mga daladalang ebidensya kasabay ng hamon sa mga nabanggit na grupo na i-deny ang kanilang mga sinasabi. Pero handa ang AFP na humarap at makipagdebate sa mga ito dahil naniniwala siyang matibay ang mga nakalap nilang impormasyon at mga ebidensya. Si Jake Lanes, dating miyembro ng NPA at Executive Director ng Mindanao Indigenous Peoples Council for Elders and Leaders, pinatutuhanan at magpahayag ng kanyang mga nalalaman tungkol sa CPP, NPA, NDF. Kwento niya, tumalikod siya sa samahan dahil sa purging na ginawa ng organisasyon sa sarili nilang mga miyembro noong 1992, kung saan pinatay ng kapwa NPA ang kanilang mga kadre at iba pang mga miyembro. Hindi rin umano lahat ng funding na nakukuha ng mga organisasyong ito ay totoong napupunta sa mga proyekto. There is a standing policy of the Communist Party. It's a 60-40. It's a 60-40 sharing. 60 will go to the underground and 40 for the actual implementation of the project. Sa ika-50 anibersaryo ng CPP-NPA, ito umano ang regalo nila sa founding leader nito na si Joma Sison. Possibly, doon pa lang sa International League of People's Struggle, yung mga member organizations doon, yung funding nila matitigil na. Marita Muahe, para sa Bayan.